Ito sa ating pagsasadiwa ng ating Ebanghelyo at unang pagbasa, nakilala na natin si Marta at si Maria sa isang sitwasyon na isinasalaysay sa Lucas 10:38-42. Si Marta ay abalang-abala sa paghahanda habang si Maria ay nauupo sa paanan ni Jesus upang makinig sa kanyang mga salita. Sa pagsaway ni Jesus kay Marta, ipinaliwanag niya na si Maria ay pinili ang mas mabuting bahagi, ang pakinggan ang kanyang mga aral. Ang dalawang tagong ito ay nag-aalok ng mahalagang pananaw sa ating pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Una, ipinapakita ng John 11:19-27 ang kahalagahan ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Sa ganitong pananampalataya, tayo napapalapit sa Diyos at nagiging bukas ang kanyang kapangyarihan at himala. Pangalawa, ang Lucas 10:38 ay nagbibigay din sa balansing pagitan ng gawaing paglilingkod at pagninilay-nilay bilang mga tagasunod ni Jesus. Mahalaga ang maglingkod sa kapwa, ngunit hindi natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pag-upo at pakikinig sa mga aral ni Kristo. Amen? Okay, topic natin ay pakinabang ng pananalig kay Kristo. Amen? Nakita niyo si Marta, si Maria. Nananalig siya na kahit patay na si Lazaro ay kayang buhayin ng Diyos. No, kaya walang imposible sa Diyos. Okay. At nagpapasalamat muna ako sa ating Amang nasa langit sa pangalan ni Jesus, kaysa ng kanyang banal na Espiritu Santo, sa mahal na Birheng Maria, sa inyong lahat, sa inyong overall, Sister Reyes, Sister Juliet Reyes, wala ako nakarating. Kasi dati, lagi ako sa vigil. Nung hindi pa ako at serva, talaga yung first Monday dito, no? Kasi sa first Monday ba? Dito ako na gagawin kasama Sister Elena, yung buhay ko. Kaya salamat sa Diyos, no? Lalo naman kayo dinaragdagan ng Panginoon ng mga taong makakasama sa paglilingkod. Sana tuloy-tuloy lang, huwag kayong mawawala sa gawain ng Panginoon. Ano ang pakinabang ng pananampalataya at pananalig sa Diyos? Kay Kristo. No? Kasi si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Okay? John 11:25. John 11:25-26, no? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Minsan may kamatayan maaga, may kamatayan matagal, dumating, no? Yung iba, maaga nawawala, hindi natin alam kung ano ang dahilan. Minsan, siguro sa pagkukulang ng iba, pero kung nasa patnubay ka ng Diyos, no, bibigyan ka niya ng mahabang buhay. At huwag natin ipagmalaki yung magaling tayo, yung naglilingkod tayo sa Diyos, yung kinukwenta natin ang ating ginagawa. Iinisip mo, mahaba buhay natin kasi naglilingkod tayo sa Diyos. Mali po yun. No? Tayo, nais natin maglingkod sa Diyos, kaya tayo nabubuhay pa. No? Huwag natin ipagmalaki na may nagagawa tayo para sa Diyos. Ang Diyos ang may nagagawa sa atin. Yan ang lagi yung tatandaan. Lagi natin ibababa ang ating mga sarili. Kasi walang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay
bawat isa. Minsan may mga dahilan naman, no? Bakit maagang nakukuha yung iba, no? May mga dahilan yun ang Diyos na siya lang ang nakakaalam. Kaya nga sabi rito, siya yung nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. No? Kung mamamatay man na ang tao, ang iisipin natin, meron tayong buhay na walang hanggan. Mabubuhay pa tayo muli. Kasi yun ang plano ng Diyos. Kasi yung nilikha niya, kasi isa lang ang nilikha niya, di ba? Dalawa lang, si Eva at si Adan. Yung sabi, isang pares lang. Eh, kung yun lang ang mabubuhay, hindi sila lang lagi dun sa sa paraiso, sila lang magkakasama. Kaya talaga ang plano ng Diyos, plano niya yan, na hindi lang dalawang tao lang ang mabubuhay. Kaya talagang pinahintulot niya yung mga bagay para dumami ang tao. At saka kapag dumami na, no, may nakalaan siya para sa mabuti at para sa masama. Kaya sana lagi natin tatanim, huwag natin sayangin yung nabubuhay tayo. Huwag na tayong gumawa ng masama. Huwag tayong mananakit ng kapwa. Huwag kang, ano ba tawag kang magdaramdam naman. Huwag ka rin naman makakasagi ng iba. Diba? Maging ano ka lang, neutral. Tapos huwag ka naman daya. Kung yung iba kasi para mabuhay, nandadaya. Saan? Sa hanap buhay. Diba? Huwag na natin gawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi yung inahabol natin dito, yung buhay na walang hanggan. Kasi lahat naman tayo, mawawala. Diba sabi ng isa, nung bata ka, nagmamadali tayo tumanda. Hindi, totoo naman, diba? Yung bata ka, gusto mo, magdalaga ka agad. O, maligawan ka agad, mag-asawa ka agad. Nung tumanda ka na, magkaanak, natatakot ka naman, na magdali ka na, mamamatay ka na. It is true, it is reality naman. Pero siguro pag dumating na yung time na yun, mawawala na rin yung takot mo eh. Kasi si Brother Ning yung araw, ayaw niya pang mamatay eh, di ba? Kaya, may dahilan yun eh. May si Lord lang nakakalam, bakit kinuha siya kaagad, ano? Dahil may mga ibang lipo naman ng Diyos, sa matatanda pa, si El Shaddai. Ilang operasyon na yun, buhay pa rin hanggang ngayon. Kasi may mga dahilan ng Diyos kung bakit kailangan kanyang kunin kaagad para, di ba, yung mga santo, di ba, may maagang kinukuha, meron matagal naman, di ba? Hindi natin maano kung ano yung panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Habang nabubuhay tayo, ibig sabihin, gamitin natin yung katawang ito para sa Diyos at para din sa atin. Kung saan kayo maligaya, gawin nyo, huwag lang magkasala. Maligaya kayo, sumayaw kayo. Bakit ba pinapating na? Pati pa nga kayo, pinapatikot. Ano pa kailan dito? Kasi ano nga, magpakaligaya kayo sa mundong ito habang nabubuhay kayo. Huwag niyong anuhin nyo, huwag lang kasalanan ang gagawin nyo. Amen? Yun ang ayaw ng Diyos, yung kasalanan. Pero kung saan ka masaya, gawin mo kasi huwag mo i-plastikin yung pagkatao mo sa iba. Amen? Kung ganito ka, di ba? Masayahin ka, masaya. Yung isa, seryoso. Yung Brother Ning, seryoso yun, di ba? Pag biniro namin yun, nagkaroon lang yun. Hindi mo mabibiro yung kaming magkakapatid. Siya lang seryoso eh. Kasi kami lahat magkakapatid, mga joker kami. Mula kay Kuya Tikboy, kay Ate Bebe, kay Delia, ako. Siya lang ang serious talaga. Pag natatawa lang yun, masaya ka na pag napatawa mo yun. Kaya iba, sa mga kapatid ko, si Tikboy lang at ako, si Kuya Tikboy ko lang at ako yung dinaiilang sa kanya. Kasi si Kuya Tikboy, madalas silang magkasama, mula bata hanggang sa tumanda. Kaya si Kuya Tikboy ko, nakakasagot sa kanya. Pero yung dalawang kapatid kong babae, hindi yung sasagot, hindi yung magsasalita. Ako pa, kaya ko pang sagutin yung biruin, yung pagsalitaan. Kahit na, ano siya, takot sila. Sabi, ba't kayo natatakot? Nakakatakot eh, baka ano yun eh. Kapatid mo yan, matatakot ka yan. Kasi ako sanay kaya, hindi ako takot sa kanya. Amen.
Kaya siguro, magkasundo rin kami. No? Kaya nga, tayo, no, iba-iba ang karakter ng bawat isa. Pero kung kaya mo silang pakisamahan, pakisalamuhan, gawin nyo, hindi naman kailangan lumayo kayo sa isa't isa. Amen? Okay, sunod. Episode 1, 13 to 14. Ito po ang sinasabi. Episode 1, 13 to 14. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo at ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian, ang salita ng Diyos. Salamat. Diba? Ang ibinigay sa atin ng salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ito yung iniwan sa atin ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus. Ito yung love letter niya sa atin. Diba? Pag mahal mo isang tao, sinusulatan mo siya. Okay? Diba? Nagagawa ka ng diary. Yung buhay mo, inaano mo, mga mahal mo sa buhay, magpapasalamat ka. Kaya ito yung sulat ng ating Diyos sa atin ng Panginoong Hesus na iniwan bilang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Na hindi niya tayo pababayaan. Yung kanyang mga pangako, di ba? At ano pa, ang Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin kasi meron tayong spiritual na katawan. Ito yung umuugnay sa Espiritu ng Diyos. Kasi yung physical nating katawan, hindi ito makakaugnay sa Diyos kung wala tayong Espiritu. No? Kaya ang Espiritu natin na umuugnay sa Espiritu ng Diyos. Di ba minsan, pag nagpe-pray ka, umiiyak ka, di ba? Minsan di ka naman talaga umiiyak. Yung galing sa'yo, di ba? Ano ka nalang tumutulo yung luha mo. Kasi may Espiritu ka na umuugnay sa Diyos. Amen. Kaya nga tatlo ang physical na katawan natin. No? Yung laman tayo, yung physical na katawan. Yung sumunod, yung kaluluwa, tsaka yung Espiritu. Yung Espiritu ang pinagkaloob sa atin para makaugnay tayo sa Diyos. Amen? Okay. Kaya yun ang pinangako ng ating Ama sa atin. Ang Holy Spirit naman ang papatnubay sa atin at ang kanyang mga buhay na salita nagagabay sa atin habang nabubuhay tayo sa daigdig na ito. Okay. Gawa 11, mga Gawa 11 verse 17 to 18. 17 to 18. Ang Diyos na kaloob, ang tulad ng ibinigay niya sa atin ang tayo'y manalig sa Panginoon si Kristo, sino ako para hadlangan ng Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisid, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat. Kung tayo, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makilala siya ng lubos, bigyan ng mga kaloob, makapagpahayag ng salita ng Diyos, nakaunawa, yung gamitin ng Diyos para sa pagpapagaling, no? Yan yung mga kaloob ng Diyos sa bawat isa. Kung tayo binigyan ng Diyos ng kaloob, may karapatan din yung iba. Amen? Hindi lang ikaw, hindi lang ako, ang pwedeng tumayo sa harapan o magpagaling ng mga sakit o magpalayas ng masasamang espiritu. Lahat binigyan ng mga kaloob at kailangan. Ang bawa, hindi ka man coordinator, hindi ka worker, may nagaganap sa inyo, mga bata, di ba, minsan sa eskwelahan, inaalihan ng masamang espiritu yung mga bata. Pwede gamitin ka ng Diyos. Kasi may nalalaman ka. Nandito ka sa community ng Soldiers of Christ, naturuan ka kung paano magpalayas ng masasamang espiritu. Gamitin mo. Amen? Minsan mga pare, takot sila eh. Oo, takot sila. Pag kami may nagwawala,
Takot naman yung iba. Hinihintay nila yung nag-exorcism daw. Eh, ilan lang ba yung nag-aaral ng exorcism kung paano magpalalis ang masasamang espiritu sa pamamagitan ng ating founder. Kaya, naipapasa to kahit saan kami. Nakakapagpalayas kami sa pangalan ni Jesus, di ba? Nakikita namin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lang, pag sa ganyan, matapang ka.